tumakbo daw tayo at magpursigi at magtiis. Ang pananampalataya natin ay may kasamang ganyan na we have to endure for us to overcome and for us to finish the race well. And of course, we should focus on our Lord Jesus Christ for us to accomplish, 'di ba? Yung makarating tayo doon sa purpose ng Panginoon sa buhay natin. So, yan yung napakagandang reminder for today sa Hebrews chapter 12 verse 1. So, it says, si Apostle Paul ang nagsulat nito, "Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith." So, of course, ina-address dito yung usually mga struggles ng isang believer. Syempre, sa pagtakbo natin sa buhay, sa paglakad natin sa relationship natin kay Lord, we all have hurdles and stumbling blocks na mga pinagdadaanan natin along the way. We encounter many trials, 'di ba? May time na bumabagsak tayo, may time na nadadapa. Pero yun nga sinasabi, 'di ba, kahit sa karera naman yung mga athletes minsan nadadapa yan, nasusubsob. Pero nagpapatuloy pa rin sila, tatayo, tatakbo pa din kahit sugatan man sila. So ganoon din tayo, 'di ba? Para tayo makatapos sa finish line, may mga pagkakataon talaga na hindi smooth yung dadaanan nating path. Matitisod ka, madadapa ka, masusugatan ka. Pero ang pinaka-importante doon is we will continue moving forward. And we will endure until the end. Kasi we know what's, ano ba nagmo-motivate sa kanila? Diba yung prize? Yung finish line na yon, hindi lang naman basta matapos mo yun eh. Andun yung parang pride mo or determination mo kasi you are anticipating the prize, yung reward na makuha mo. And tayo, ano yung reward natin when we endure, when we persevere sa faith? Syempre si Lord mismo, 'di ba? Si Jesus himself. At siya rin yung magsusustain sa atin. Siya yung perfecter ng ating faith. Our faith may be imperfect, it's already given. Pero alam naman ni Lord yung ating mga imperfections. And alam naman niya yung mga struggles natin. Hindi naman lingid sa kaalaman ng Panginoon yan. Pero what matters to Him is our heart that continuously nagtitiwala sa Kanya and dumalaban sa pananampalataya against all odds, diba? In spite of the difficult circumstances, yung nagpapatuloy pa rin tayo sa pagtakbo. We are not running this race alone. Diba? Sabi nga dito, we are surrounded by a great cloud of witnesses, people who have gone before us and remained faithful. So, yung mga taong nauna na mga servant ni God, mga faithful until the end, nakasama na ni Lord sa heaven, they are cheering for us and they are interceding for us na maging faithful din tayo like them for us to finish the race. The verse reminds that some things might weigh us down. Yan, 'di ba? May mga ano ba yung mga bigat na 'yon? Minsan kaya ang bagal ng takbo natin, may pasan-pasan tayong mabigat, 'di ba? So ano daw 'yon, yung mga loads na 'yon that we have to put down na nagpapabigat sa atin. Minsan kasalanan, minsan yung mga worries sa life, fear, troubles natin. Yan. And they easily entangle us. So, for us to run well, we must intentionally let go. Diba? Yun nga, surrender natin yun. Kasi para makatakbo ka ng maayos, kailangan mong bitawan kung ano yung daladala mo na mabigat. So, this race is not a sprint, but a long journey that requires perseverance. Ayun. Ano daw ba yung mga nagpapabigat na yun? Fear, exhaustion. And relate nga ako dyan. Parang napapansin ko, bumabagal yung kapag meron ako mga daladala sa life. Hindi ka makatakbo ng maayos, parang nabuburden ka. So all that burdens we lay at Jesus' feet. God is calling us to release what hinders us so we can move forward freely. And we don't have to run fast or be perfect. Sabi ko nga, kahit madapa ka, importante, you have to keep going and remain faithful. So, application, our life, para sa akin kasi yung buhay talaga mahirap naman talaga. And to be honest po, may mga pagkakataon na napapagod din ako
sa situation na overwhelm. Hindi ka naman perfect, syempre bilang tao, mafe-feel mo yung anxiety, pagod, worries, fear. Pero importante, once in-address mo yun kay Lord, andun ako sa point na lagi akong lumalapit agad kay Lord. Na sabi nga ni Jesus, come to me, diba? All who you are weary and heavy burden, and I will give you rest. Kasi doon lang ako magkakaroon ng tunay na kapahingahan. Hindi ako lalapit sa pwede ka naman magsabi like ako sa asawa ko, pero uunahin ko lagi si Lord na higit na mas nakakaunawa sa lahat, na hindi mapapagod makinig, 'di ba? Kahit gaano kabigat, sabi nga ni Jesus I'll take ibigay mo sa kanya yung mga kabigatan mo. Cast all your anxieties on him, 'di ba? Because he truly cares for us. So we have to first, before tayo tumakbo talaga, yun yung magiging hindrance, kailangan mo bitawan whatever it is that's burdening you or that is weighing you down, 'di ba? Sa paglakad mo sa relationship mo kay Lord. So sabi nga, it's surrender is always the key, and humility before God, importante yan. Acknowledging that you are weak, acknowledging that you can't make it on your own, that you are weak, kailangan mo strength and grace niya. So, yun. And, that's it. Yun. Yun yung way for us to really run the race freely without anything that is burdening you na pasan-pasan mo. Madali ka makakatakbo. And i-fix mo lang daw natin yung eyes natin kay Jesus. 'Di ba? Kasi pag natingin ka na sa mga circumstances mo, sa mga surroundings mo, madidistract ka. So, for us to keep focused, kay Lord lang lagi ang tingin, 'di ba? And He will be the one who will strengthen us to finish the race. Kasi, nangako naman si Lord na sasamahan niya tayo until the end. So, yun lang po. I hope na this message from the Lord has blessed you. Bye!